Ako si Rina de Leon, o sa mata ng taong nakakikilala sa akin ay si Mrs. Villamor. Isang simpleng babae, isang ina at isang asawa na minsang naniwala sa pangarap ng masayang pamilya. Pero hindi lahat ng pangarap ay totoo. At ito ang kwento ng buhay ko. Umuulan ng malakas nang dumating si Rina sa kanilang maliit na tahanan. Kagagaling lang niya sa eskwelahan na kanyang pinagtatrabahuan. Basang-basa ang laylayan ng kanyang slacks at sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang bigat ng katawan matapos ang buong araw na pagtuturo sa elementarya. Isa siyang guro, oo. Pero sa bahay, ina siya, asawa, tagaluto, tagalaba. At sunod-sunuran sa harap ng isang lalaking matagal nang hindi marunong lumingon sa kanilang sinumpaang kasal. Pagod na si Rina, subalit lumalaban na lamang siya para sa anak niya at pilit na iniintindi ang lalaking minahal niya. Pagbukas pa lang niya ng pinto, sumalubong agad ang anak niyang si Rico. Mama, Mahina at halos pabulong ang tawag sa kanya. may ulam po ba kayong dala? Nagugutom na po kasi ako. Ha? Nasaan ba ang papa mo? Hindi ba siya nagluto? Ubos na bang stock mo ng biskwit? Yun na lang muna yung kainin mo, anak. Magluluto pa lang kasi si mama. Sagot ni Rina at nilibot ang tingin sa maliit nilang tahanan. Umaasang makikita niya si Pablo, lalo pa at may hinala na siyang hindi maganda. Si Papa po, umalis siya. Di nga po ako pinansin maghapon. Tapos nakita kong may hinahalungkot siya sa kwarto niyo. Saad ni Rico kaya naman nanlaki ang mga mata ni Rina. No, hindi pwede. Mahinang saad niya at nagmamadaling tinungo ang kwarto nila ni Pablo. Tama nga ang anak na si Rico dahil makalat ang kwarto nila, lalo ang mga laman ng kanilang closet. Kaya naman, nagmamadali niyang hinanap ang box na pinaglalagyan niya ng kanyang ipon. At halos mangiyak-ngiyak siya nang makitang nagkalat ang laman nung iilang mga barya. At wala na ang higit kumulang 50,000 para sana kay Rico. Walang nagawa si Rina kundi ang umiyak ng malakas. Mama, kinuhanan ka na naman po ba ni Papa ng pera? Mahinang tanong ng 4 na taong gulang na anak ni Rina. Hindi siya makapaniwalang iniwan ni Pablo si Rico para magsugal. Ilang minuto siyang umiyak ng malakas habang yakap ang anak niya. Hindi niya alam ang gagawin, ngunit alam niyang may malaking away na naman ang mangyayari mamaya sa kanila ni Pablo. Mama, mahal po ba ako ni Papa? Hindi agad nakasagot si Rina. Ngunit masama ang kanyang loob. Mahal ka ni Papa, anak. Bakit palagi niya po akong sinisigawan? Lalo po pag wala siyang pera. Hindi ko alam, anak. Napakagat labi si Rina nang makatulog si Rico, ilang minuto ang nakararaan. Kahit masama ang loob ay tumayo siya upang magluto ng makakain nila. Dahil wala namang magagawa ang pag-iyak niya. At isa pa, hindi na ito bago sa kanya. Lalo pa at ilang taon na ring nalulung sa sugal ang asawa, kaya nawalan din ng trabaho. Tumungo siya sa kusina at binuksan ang lalagyan ng bigas. Isang mangkok na lang ang laman. Wala pang ulam, wala pang kahit mantika. Napatingin siya sa orasan, 7:00 ng gabi. Nagbihis lamang si Rina bago iluto ang makikita niyang pagkain sa kanilang lumang ref. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto. Parang sinabayan ng malakas na kulog na animoy parehas na sumasabay sa bigat ng dibdib ni Rina. Pumasok si Pablo, basa ang damit, amoy alak, at may bahid ng galit sa bawat hakbang. Hindi pa man siya nagsasalita ay alam na ni Rina. Tsak na natalo ang perang kinuha nito sa kanya. Ay, napakamalas naman. Ano ba, Rina?
Sigaw agad ni Pablo. Anong oras na? Wala pa rin bang pagkain? Nagulat si Rico na nagising dahil sa malakas na kulog at mabilis na nagtago sa likod ng kurtina. Si Rina naman ay pilit na natiling kalmado kahit ramdam niyang nanginginig na ang kanyang mga kamay. Tiyak na makakatikim na naman siya kung sisigawan niya si Pablo. Ayaw rin niyang makita sila ni Rico na nag-aaway. Galing din ako sa trabaho, Pablo. Wala nang laman ng ref. At pang-isahang lutuan na lang ang bigas. Wala na tayong pera. Hindi ba't kinuha mo yung ipon ko? Hindi mo man lang naisipang bumili ron ng ulam o kahit na anong pwedeng maipakain kay Rico. Wala na tayong pera. Sus! Ako pa lokohin mo, Rina. Hindi ba't magaling kang mag-ipon? Magaling kang mag-budget. Tumawa si Pablo, mapait at may halong panlalait. Hindi ba't ikaw ang may trabaho? Ikaw ang guro. Nasaan ang sweldo mo? Naubos na ang huling sahod ko, di ba? Kuryente, tubig, utang sa tindahan, pambayad sa vitamins ni Rico. Alam mong maliit lang yung sahod ko. At isa pa, bakit ba hindi ka nalang ulit mag-apply ng trabaho? Tama na ang pagsusugal mo, Pablo. Naiiyak na saad ni Rina. Subalit, sinalubong lamang siya ng dumadagundong na sigaw ni Pablo. Hindi mo naisip magtabi para sa pagkain ko? Lumapit si Pablo, hawak ang basang bag at tila gustong ibato iyon sa pader. Ako ang lalaki rito, Rina. Ako dapat ang inuuna mo. At isa pa, bakit ba pinipili mo akong pabalikin sa pagtatrabaho? Ano? Para pagtawanan ng mga boss ko? Kami ba ng anak mo? Kailan mo kami inuna? Napalakas ang boses ni Rina. Wala ka nang ginawa kundi magbisyo. Lahat ng pera natin, sinasala mo sa sabungan, sa tong-its. Ako itong nagtatrabaho. Ako itong nagpapakain sa anak mo. Natahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan at mahinang hikbi ni Rico sa likod ng kurtina ang naririnig. Matagal tumingin si Pablo kay Rina bago marahas na tinulak ang lumang upuan sa isang sulok. Wala kang respeto. Kung di lang kita asawa. Anong gagawin mo, ha? Sasaktan mo na naman ako? Sabat ni Rina, hindi na kayang itago ang panginig ng kanyang boses. Ganyan ka naman palagi, di ba? Uuwi kang lasing, tapos ako ang sasalo ng galit mo. Binagsak ni Pablo ang bag sa ibabaw ng mesa. Namumula na ito sa galit. Huwag mo akong subukan, Rina. Dapat ay sinunod ko na lang ang ninanais ni Don Ernesto. Sigaw nito. Hindi siya maunawaan ni Rina. Subukan? Tumitig si Rina kay Pablo. Pinilit ang tapang sa gitna ng takot. Subok mo na ako, Pablo. 5 taon mo na akong sinasaktan. Hindi ako bato. Tao ako. Asawa mo ako. Napapagod din ako. Nanahimik si Pablo. Nanlilisik ang mata, ngunit hindi makapagsalita. Sa wakas, bigla na lang itong lumabas ng bahay at iniwan silang mag-ina sa gitna ng takot at ulan. Lumuhod si Rina sa tabi ni Rico at niyakap ito. Pasensya ka na, anak. Pasensya na kung ito ang tahanang meron tayo. Sa loob-loob niya, may piraso ng napunit. Isang paalala na hindi na ito ang buhay na kaya pa niyang tiisin habang buhay. Nais man niyang iwan si Pablo, subalit iniisip niya si Rico. Ayaw niyang matulad sa kanya ang anak na may broken family. Mama, I hate Papa. He's bad. Please, let's leave him. Umiiyak na saad ng anak, kaya naman madiing napapikit si Rina at walang nagawa kundi yakapin ng mahigpit si Rico. Ilang linggo ang lumipas matapos ang gabing iyon. Halos hindi na umuuwi si Pablo. Kung umuwi man ay saglit lang at kadalasang amoy alak pa rin.
Tahimik na lang si Rina. Piniling magpatuloy sa trabaho at mag-ipon kahit pa unti-unti. Ngunit kagabi ay halatang masayang-masaya ang asawa niya na akala mo dinaig pa ang nanalo sa loto. Hanggang isang araw, isang puting SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Nakasuot ng itim na barong ang lalaking bumaba. May edad, tiklop ang mga kamay sa harap habang maayos na nagsalita. Rian De Leon Villamor, kayo po ba yun? Tanong nito, kaya naman natigilan si Rina sa pagwawalis sa kanilang bakuran. Po? Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako si Joaquin. Inutusan po ako ni Don Ernesto. May nais daw po siyang sabihin. Ukol sa usapan niyo raw ng asawa mo na si Pablo Villamor. Saad nito, kaya naman labis na kinabahan si Rina. Wala namang sinabi sa kanya si Pablo. Anong usapan? Tumahimik ang lalaki saglit bago iniabot ang sobre. Pagbukas niya, isang dokumento, kasulatan ng isang kasunduan. Nasa ilalim ang pirma ni Pablo. At ang pinakamasakit, ang mga salitang dumurog sa puso ni Rina. Ang huling salita na tumatak sa isip ni Rina. Pagpapaubaya ng karapatan sa asawa ni Pablo Villamor na si Rina De Leon Villamor bilang kabayaran sa utang niya kay Don Ernesto de Silva III. At pagtanggap ni Pablo Villamor ng 10 million pesos na makukuha lamang kung ganap nang napawalang bisa ang kasal nilang dalawa. Nagbibiro ba kayo? Ibibenta niya kami sa inyo? Hindi ko ito alam. Legal ba to? Kasunduan po ito sa pagitan ni Don Ernesto de Silva at Pablo Villamor. Ngunit wag po kayo mag-alala. Wala pong balak ang Don na saktan kayo o gawin kayong alipin. Sa totoo lang po, nais po niya kayong kausapin ng personal. Nasa kanyang katibayan na permado na ni Sir Pablo Villamor ang inyong annulment papers. Nakita ni Rina ang address sa ilalim ng papel. Isang mansyon sa Tagaytay. Ayoko. Hindi niyo ako mapapapayag. Nais niyo po bang may dumanak na dugo? Malamig na saad ni Joaquin. Walang nagawa si Rina kundi ang sumama rito upang personal na tanggihan ang kasunduang wala naman siyang alam. Nais niyang saktan si Pablo dahil sa kawalang hiyaan na ginawa sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta. Galit siya, oo, ngunit may bahagi sa kanya na kailangang humarap. Sir, matanda ba si Don Ernesto? Tanong bigla ni Rina habang nasa mahabang biyahe sila. Pinagkatiwala na lamang niya sa pinsan niya si Rico. 75 years old. Ani Joaquin, kaya naman halos mapanganga sa gulat si Rina. At binili niya ako sa asawa ko? Ang iyong asawa mismo ang nag-offer kay Don Ernesto na ikaw na ang magiging kabayaran sa lahat ng utang niya. Mayaman si Don At malibog. Hindi na ituloy ni Joaquin ang sasabihin niya nang maunahan siya ni Rina. Ano naman ang mapapala niya sa isang may anak na? Isa pa, hindi ba siya makahanap ng malapit-lapit naman sa edad niya? Kinakabahan kasi si Rina sa posibleng gawin sa kanya ni Don Ernesto. Pagkarating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang butler. Sa loob ng silid, naroon ang isang lalaking higit doble sa edad niya. Suot ang mamahaling salamin, nakaupo sa isang antigong silya na animoy trono at ang hawak ang baston. Ikaw si Rina? Malumanay na bati ni Don Ernesto. Hindi siya agad nakasagot. Alam kong galit ka at tama lang iyon. Kung ako rin ang nasa kalagayan mo, ay ganoon din ang mararamdaman ko. Kung ipagkakanulo ako ng sarili kong asawa na siyang dapat puprotekta sa akin, ngunit hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo
kung bakit kita binili. Binili mo ako para asawahin. Isa kang malibog na matandang kulukulubot na may gana bang talagang maghanap ng para mo ng anak para asawahin? Apo mo na nga yata ako eh. Hindi napigilan ni Rina ang galit niya na dapat kay Fablo niya ay binubuhos. Watch your mouth, Rina. Suway ni Joaquin, subalit umiling lamang siya. Ano? Don Ernesto? Magkano ba yung utang ng asawa ko na kinailangan pang ako ang maibigay niya sa'yo? Kayong mga lalaki talaga, ganyan lang tingin niyo sa aming mga babae? Tumitigas pa ba yung sandata mo para maghanap ka pa ng mapapangasawa? Rina, hindi ka nandito para maging alipin. Hindi rin para mapangasawa ko. Matanda na ako, Rina. Ang totoo, malapit na akong mamatay. Well, I can see that. Mrs. Villamor! Suway ni Joaquin. Huwag mo akong tawaging Mrs. Villamor. Hindi ko na asawa yung walang kwentang lalaking yon. Ikaw ang napili ko dahil may pagkakautang sa akin si Pablo. Noong umpisa, hindi ko nais tanggapin ang alok ng asawa mo, nagahaman at lulong sa bisyo. Ngunit, pinasubaybayan kita at masasabi kong matino kang babae na sa kabila ng panalagit sa iyo ng asawa mo, nakatiis ka sa pag-uugaling meron siya kahit na pabigat lamang siya sa iyo at kanya nang hinahanap kong katangian ng isang babae. Napuno ng kaba ang dibdib ni Rina. Pero hindi kita pipilitin. Dagdag pa ni Don Ernesto. Ang gusto ko lang ay ang mabuting hinaharap para sa inyo ng iyong anak. Bibigyan ko kayo ng tirahan, pagkain, edukasyon para sa anak mo. Gusto kong mailipat sa iyo ang pangalan ng isang property sa Laguna. Ikaw na ang bahala roon sa isang kondisyon. Paibigin mo ang nag-iisa kong apo na si Ian De Silva. Baka naman hindi nalalayo yan sa edad ng ama ko Hindi ako papatol sa ganon. May sumilay na mangiti sa mga labi ni Don Ernesto. Bibigyan kita ng panahon upang pag-isipan ang alok ko. Tahimik si Rina, parang bumaligtad ang mundo niya. Tila isang bagay na for sale ang ginawa sa kanya ni Pablo. Ngunit ngayon, tila ba binuksan ang pinto ng isang bagong pagkakataon. Sa mga sumunod na linggo, lumipat si Rina at Rico sa bahay ni Don Ernesto. Pahirap sa una, pero ramdam niyang totoo ang kabutihang loob ng matanda. Mama, masaya na po ba tayo? Tanong ni Rico habang hawak ang lapis, gumagawa ng assignment. Oo anak. Sagot ni Rina, yakap ang anak habang tanaw ang paglubog ng araw sa may bintana. Ayaw niyang isipin pa nito si Pablo. Paano si Papa? Tanong ni Rico dahilan upang mapabuntong hininga si Rina. Mama, ayoko na pong bumalik sa bahay natin. Ayoko na pong makasama si Papa. Sinasaktan niya po kayo. Bad po siya. Bad. Gabi noon, malamig ang simoy ng hangin sa Tagaytay. Sa veranda ng mansyon, tahimik na nagkakape si Don Ernesto habang tanaw ang ilaw ng mga bahay sa malalayong burol. Pumapayag na ako, Don Ernesto. Ngunit, may mga kondisyon ako. Mahinang saad ni Rina dahilan upang mapangiti rin si Ernesto. Samantalang nagpatuloy naman si Rina sa kanyang sinasabi. Nais kong masigurado na mapapawalang bisa ang kasal namin ng hayop na yon at magiging maganda ang kinabukasan ng anak ko. Gagawin ko ang nais mo. Gagawin ko ang lahat upang mapaibig ang nag-iisa mong apo. Buo na ang loob ni Rina. Salamat po sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin ni Rico. Tumango si Don Ernesto. Hindi mo na kailangan magpasalamat, Rina. Para ito sa'yo, para sa anak mo, at para sa isang taong
Matagal nang nawalan ng pag-asang magtiwala sa kababaihan. Ang apo kong si Ian. Huminga ng malalim si Don Ernesto sa kabinaba ang tasa ng kape. Si Ian de Silva ang nag-iisang tagapagmana ng mga negosyo ng pamilya. Pero ni minsan, hindi pa niya ito nakikita. Gusto ko siyang makitang nasa maayos bago ako mawala. Sabi ni Don Ernesto, diretsahan. May trauma siya sa mga babae. Isang babaeng minahal niya noon. Niloko siya. Ginamit ang yaman niya at iniwang duguan. Literal. Ngunit bago iyon, ay una siyang iniwan ng kanyang ina. Dahilan upang madepres ang kanyang ama na di kalaunan ay binawian ng buhay. Mula noon, hindi na siya muling nagtiwala pa. Ayaw nang magpakita sa kahit na sinong babae. Nakakaawa naman po siya. Hindi awa ang kailangan niya. Puso, panahon, katapatan. At ikaw, Rina. Ngunit may anak na po ako. Tumango si Don Ernesto, seryosong tumingin sa kanya. Pinawalang bisa ko na ang kasal mo kay Pablo. Isang tawag lang yan. Hindi mo na yan asawa. Hindi yun ama. Hindi nakabababa ang matawag na single mom, Rina. Nag-iisa lamang ang anak kong si Ivan noong pinalaki si Ian. Hindi porket iisa lang sa mga magulang ang tumayong magulang talaga, ay kabawasan na iyon, Rina. Hindi mababaw ang apo ko at tiyak kong kikilalanin niya lamang ang totoong ikaw at mamahalin ka rin niya ng buo. Napatingin si Rina sa mga kamay niya. Parang bumalik sa alaala ang gabi ng huling pananakit ni Pablo. Ang paninigaw nito. Sa Maynila, Rina, gusto kong bigyan ka ng panibagong buhay at gusto kong mailigtas si Ian sa sarili niya. Hindi mo na kailangan magpanggap. Kung sakali lang, kung makuha mo ang loob niya, kung mapaniwala mo siyang hindi lahat ng babae ay gaya ng mga babaeng sinaktan siya. Huminto ang matanda. Lumuha ang kanyang mata. Pilit na pinipigilan ang emosyon. Sapat na yun para matahimik ako bago ako tuluyang mawala. Ang mga salitang narinig niya ay hindi basta-basta. Hindi ito simpleng kahilingan. Isa itong laban, hindi lang para sa puso ng isang sugatang lalaki, kundi laban din sa sarili niyang pagkawasak upang muling buuin ang pagkatao niya. Tila pareho sila ng kapalaran ni Ian na bigo sa salitang pag-ibig. Hindi ako sigurado kung kaya ko. Wala akong karanasan sa ganyan, Don Ernesto. Tanging ang asawa ko lamang ang dumaan sa buhay ko. Nasaktan din ako. Halos mawalan ng tiwala sa pagmamahal. Ngunit sinusubukan ko. Tumango ang matanda. Sakto, pareho kayo ng sugat. Baka naman ang sugat ninyong dalawa kayang gamutin ang isa't isa. Tinanggap niya ang kapalaran, ang bagong tungkulin. Yon ay ang mapaibig si Ian de Silva. Isang bagong buhay para kay Rico, isang pagsubok para sa puso niya, at posibleng isang simula para sa pagmamahal na hindi pinilit, kundi dahan-dahang binuo sa gitna ng pag-aalinlangan. Umagang-umaga nang makarating sila sa Maynila, may sinabi si Don Ernesto kay Rina habang nag-aalmusal silang dalawa sa hardin. Handa ka na ba? Nasa kanyang silid na si Ian. Hindi siya sanay sa bisita, lalo na sa mga babae. Pero alam kong kailangan niya ng presensya ng isang taong totoo. Subukan mo lang na makipagkilala. Rito, ikaw na si Rina De Leon at personal assistant / sekretarya ni Ian. Saad ni Don Ernesto, kaya naman tumango siya. Tahimik lang si Rina, kinakabahan, pero kahit papaano
gusto niyang sumubok. Paglapit na Rina sa malaking double doors ng silid ni Ian, dahan-dahan siyang kumatok. Walang sumagot. Maingat niyang ipinihit ang doorknob. Bumukas ang pinto. Pagkapasok niya, agad siyang bumungad sa isang kwarto na mala hotel ang laki. Moderno, elegante, pero malamig. Parang walang ibang nakatira roon kundi hangin. Hanggang sa mapansin niya ang isang lalaking nakahiga sa kama. Nagkalat ang mga unan at comforter. Nakatihaya, nakatayo ang sandata nito na tila handang sumabak sa anumang bakbakan. Hubad, nakailang sign of the cross na si Rina. Halos malaglag ang panga niya dahil tila namamalikmata lamang siya. May ganyan din naman si Pablo. Ngunit bakit tila triple ng kay Pablo ang laki ng sandata nito? Diyos ko po, totoo kaya to? Mabilis na lumingon palayo pero hindi agad nakaalis. Paminsan-minsan ay lumilingon siya sa sandata nito at sinusubukang dangkalin sa kanyang isipan. Ngunit nakarinig siya ng malakas na mura. Fuck! Tumayo agad ang lalaki sa kama. Matangkad, matipuno, guwapo. Medyo magulo ang buhok, may kaunting balbas at matalim ang tingin, parang laging galit. Hinarang ang nakuhang unan sa hinaharap. Who the hell are you? Ako po si Rina. Sinabihan ako ni Don Ernesto na pumunta ako rito para ipaalam na may trabaho pa kayo. Napakunot noo si Ian. Nabigla sa babae na nasa harapan niya, natitig sa pagkalalaki niya. Bago ka ba? Katulong. Linisin mo yung mga kalat ko sa gilid at ayusin mo yung mga kortina. Ang dumi-dumi. Pagilabhan. Napalingon si Rina. Hindi agad makapaniwala. Pasensya na pero hindi ako katulong. Tumigil si Ian na patingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Pasimple lang kasi ang suot niya. Hindi katulong. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Kabilin-bilinan ko sa mga katulong na matagal na rito na huwag mo papapasok ng kahit sino sa kwarto ko. Isa pa, mukha kang manyakis. Alam nila ang trauma ko, kaya bakit ka nakapasok dito? Umalis ka nga! Uminit ang tenga ni Rina. Pasensya na pero wala akong pakialam kung may trauma ka sa kababaihan. Anong manyakis ha? Kasalanan ko pang matigas yung batuta mo? Wala kang karapatan tratuhin ako na parang alila mo. Lumingon si Ian, matalim ang tingin. Who do you think you are? Nasa pamamahay kita. Kaya karapatan kong tanungin kung bakit ka nandito sa kwarto ko. Nandito nga ako para ipaalam sa'yo na may pasok ka pa sa kumpanya mo. Personal assistant mo ako, /secretary. Kaya gumayak ka na. Isa pa, ni hindi mo pa nga ako nakikilala. Sinusungitan mo na agad. Ang kapal rin ang mukha mo, no? Tahimik si Ian. Tumitig siya kay Rina ng ilang segundo. Saka siya napangiti. Bahagya. Parang ngayon lang siya natawang muli. Matapang ka. Dahil, pinadala ka ni Lolo. Tignan natin ang tapang mo. Tignan natin kung paano ka tatagal rito. Umalis si Rina na hindi na lumingon pa. Mainit pa ang pisngi niya, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Sa loob ng silid, naiwan si Ian. Tahimik, malayo ang tingin. Hindi ka tulad ng ibang nirereto ni Lolo. Lahat mahinihin at hindi bastos. Samantalang ang babae kanina, matapang. Bulong niya sa kanyang sarili. At sa labas, si Rina napahawak sa dibdib habang paalis. Ang yabang ng taong yon, Ian po eh. Pero bakit parang may sugat ang mga mata niya? Katulad ng sugat na meron ako.
Unang linggo pa lang ni Rina bilang personal assistant / sekretary ni Ian ay tila isang buwang stress agad ang inabot niya. Sa bawat utos, may kasamang irap. Sa bawat pahabol na trabaho, may kasamang mura. At sa bawat suliyap ni Ian, para siyang laging hinuhusgahan. Dinaig pa ang babae na may dalaw dahil sa kasungitan. Miss De Leon! Tawag ni Ian mula sa loob ng opisina. Mabilis siyang pumasok, bit-bit ang mga papeles. Yes, sir? Coffee block. 2 minutes. Kung di, tanggal ka na. Wow, galing ng HR policy mo ah. Bulong ni Rina habang padabog na lumakad palabas. Pero kahit mainit ang ulo, tinupad pa rin niya. Kahit asar, ayaw niyang matalo. Pagbalik niya, nakangisi na sa kanya si Ian. Late. 2 minutes and 12 seconds. Do better. Sarap mo talagang buhusan ng kape. Bakit hindi mo gawin? Para magkita tayo sa korte. Gagawin ko talaga. Maghintay ka lang. Ganyan kayo mga lalaki eh. Palautos kayo masyado. Sa mga sumunod na araw, ganoon at ganoon pa rin. May pagkakataong itinapon ni Ian ng isang proposal na ginawa niya buong gabi lang naman at pinagsabihan pa siya ng pang-elementary ang format. Pero hindi nagpatalo si Rina. Baka po gusto niyong kayo na lang gumawa, sir. Kung di naman pala pasado sa kaartehan niyo. Sekretarya ako. Hindi isang digital editor para lang ipaalam ko sa inyo. Hindi ba't may editor naman kayo? Para sa mga presentation at proposal, ha? Bakit ako ang pinapahirapan nyo? Umamin ka nga. Gusto mong pansinin kita, no? Crush mo ako? Nagulat si Ian sa kanyang sinabi. Imbes na sumigaw, ngumiti lang. Matagal ka pa ba rito? Bakit kasi hindi ka nalang mag-resign, Rina? Talagang sa mansyon ka pa tumutuloy. Crush? Ano ako? Bata para sa ganoong bagay. At isa pa, hindi kita type. Hindi ako magtataka kung matapos ako ay ang lolo ko ang lalandi. Hindi na ituloy ni Ian ang nais niyang sabihin nang sampalin siya ni Rina. Para sabihin ko sa'yo, Mr. De Silva, hindi ako ganong klaseng babae. Pagbuhulin ko pa kayo ng lolo mo eh. Naglaban ang nanlilisik na tinginan ni na Ian at Rina. Wala ni isa sa kanila ang nais magpatalo. Huwag mong idahilan sa akin ang trauma mo sa isang babae dahil ganon din ako sa mga katulad niyong mga lalaki na walang ginawa kundi intindihin ang inyong mga sarili. Inirapan siya ni Rina at iniwan sa loob ng kanyang opisina si Ian na nabigla nang makita ang kakaibang galit sa magandang muka ni Rina. Well, she's kinda cute. Ian laugh. Nagtataka sa naging reaksyon para kay Rina. Isang umaga, habang busy si Rina sa pag-aayos ng schedule ni Ian, biglang bumukas ang pinto. May isang babaeng nakasuot ng designer dress. Mukhang galing sa cover ng fashion magazine. Where is he? Galit na tanong ng babae. Bakit po? Tanong ni Rina. Kahit halatang kilala ng babae si Ian, ayaw niyang magpapasok ng kahit na sino dahil tiyak na siya na naman ang mananagot sa masungit na amo. Ako si Leia. Hindi mo ba ako kilala? At nakabibiglang tumanggap siya ng isang babaeng sekretarya. Anyways, I am his ex-girlfriend at gusto kong makausap si Ian ngayon na. Mataray na saad nito. Hindi pa man siya nakasasagot ay bumaba na si Ian mula sa second floor ng kanilang opisina. Leia, anong ginagawa mo rito? Halata ni Rina ang pagbabago sa gwapong muka ng masungit na amo. Why are you ignoring my calls, Ian? We need to talk. Leia argued. Rina was about to step back. Ayaw niyang maipit sa eksenang personal pero hinila siya ni Ian sa tabi niya. Why? Saan ba salitang ayoko ng relasyon sa'yo? Ang di mo maunawaan, Leia, ha?
Matagal nang natapos ang relasyon natin. Simula nang ipagpalit mo ako. At isa pa, may nobya na ako. Biglang sabi ni Ian habang nakahawak sa balikat ni Rina. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Ha? Anong nobya? Wait lang. Magkaaway lang tayo kahapon ah. She is my girlfriend now. Ulit ni Ian, mas madiin. Pinanlakihan ng mga mata si Rina upang maunawaan nito ang nais na ipabatid ni Ian. Nag-away lang tayo, pero hindi tayo naghiwalay. Napangisi naman si Rina dahil tila kailangan din pala siya ni Ian na animoy allergic sa kanya. Mag-cooperate ka, please. Bulong niya. Natigilan si Rina. Nagtama ang mga mata nila. Malamig pa rin si Ian, pero sa likod ng kumpiyansang tinig, may takot siyang naaaninag. Takot na baka bumigay ang kanyang puso kay Leia. Kailangan mo rin naman pala ako. Bulong ni Rina, kaya naman naramdaman niyang madiin na pinisil ni Ian ang balikat niya. Kung nakamamatay lang ang titig, ay tsak, nakahandusay na si Rina ngayon sa harapan ng dalawa dahil sa masamang titig ni Leia sa kanya. Oo, ani Rina, bagamat nanunuyo ang lalamunan. Ako ang girlfriend niya, kaya ano naman ang pag-uusapan yung dalawa, ha? Kausapin mo na siya ngayon din. At sa harapan ko mismo. Lalo at sasabihin lang din naman sa akin ni Sweetie Pie ang pag-uusapan nyo. Nakita ni Rina ang pagkunot ng noo ni Ian. Sweetie Pie? Tumatawang tanong ni Leia. Hindi makapaniwalang papayag ng ganoon na tawagan si Ian. Matagal ang naging relasyon nila ang dalawa at ni minsan ay hindi pumayag sa mga cringe na tawagan. Ano ngayon, ha? Yan nga ang tawagan namin eh. Diba, Miss Sweetie Pie? Nakangising tanong ni Rina. Nakita niya ang disgusto sa mukha ni Ian na akala mo matatain na at ayaw biglasin ang endearment niya rito. Yes, Sweetie Pie. He murmured. I can't hear you, Sweetie Pie. Rina said, laughing. Yes, my Sweetie Pie. Mas malakas na saad ni Ian at binisil ang balikat ni Rina para tigilan ang pangtitrip sa kanya. Tumitig si Leia sa kanilang dalawa. Halatang hindi kumbinsido pero ngumiti siya matamis pero may bahid ng panlalait. I see. So, this is your type now, Ian? She's not that pretty. Anong sabi mo? Tanong ni Rina at kumawala kay Ian. Baka gusto mong burahin ko yung mukha mo? Hindi kumibo ang binata kaya nagalit si Rina. Useless. Pahabol pa ni Rina. Pagkaalis ng ex-girlfriend ni Ian, agad kumalas si Rina. Ano yun? Bakit hindi mo lang ako pinagtanggol, ha? Aba, ayos ah. Hindi lang pala ako ayos. Pero di hamak naman na mas maganda ako roon. Paduguin ko pa lalo yung labi niyang pulang-pula eh. Ikaw naman, pagkatapos mo akong gamitin, hindi mo malang ako pinagtanggol doon. I had no choice, Rina. Ginugulo niya ako for weeks. Kung di ko pipigilan ngayon, baka pati negosyo ko madamay. Hindi ko na problema yon. Pwede mo naman akong sabihan muna, hindi yung isasabit mo ako sa gulo mo. Relax. You did great. Actually, better than I expected, Sweetie Pie. Dahil with your endearment, kaso ka. Napamura ang dalaga, sarili. Pero kahit naiinis siya, hindi niya rin maikakaila na may parte sa kanya ang nagising. At hindi lang galit iyon, tila ba mas nailalabas niya rin ang sarili niyang naitago niya sa mahabang panahon nang mahalin niya si Pablo. Ilang araw ang lumipas mula sa mainit na tagpong iyon sa harap ni Leia, sa kabila ng inis at pag-aalangan ni Rina kay Ian, hindi niya maiwasang maisip ang mga nangyari
Lalo na ngayon, habang tahimik siyang nakaupo sa gilid ng maliit na playground, pinagmamasdan ang anak niyang si Rico na masayang naglalaro, hindi rin niya inasahan na makikita niya roon si Ian. May hawak na 2 tasa ng kape. Mailap kasi ito at tuwing nasa mansyon ay hindi man lang lumalabas sa kwarto nito at nakikipagsalamuha sa kanila. Wala silang pasok ngayong araw. I figured you'd need this. Sabi ni Ian, iniaabot ang isa. Tahimik na tinanggap iyon ni Rina. Medyo alangan pero hindi tinanggihan. Salamat. Himala ah. Kinatok ka ba ng guardian angel mo na magpakabait? Nakakapanibago ka naman, sweetie pie. Huwag mo nga akong asarin, Rina. Wala ako sa mood makipagbangayan sa'yo at baka ibuhos ko ang kape sa'yo. Napakasungit mo. Kaya siguro wala kang kaibigan. Sa ilang buwan kong pamamalagi rito, di ko man lang nakita na may dumalaw sa'yo ni isang kaibigan o umalis ka ng mansyon na ito para gumimik. Umupo si Ian sa tabi niya. Hindi agad nagsalita. Pinanood niya muna si Rico. May trauma ako, Rina. Takot akong maiwan ng kung sino. Kaya bakit pa ako kukuha ng isang kaibigan kung bandang huli din lang ay mananaksak sa akin sa likuran at iiwan ako? Yan ba ang ginawa ni Leia sa'yo? Nakita niyang natigilan si Ian at ilang sandali pa, humugot ng isang malalim na buntong hininga. Alam na agad ni Ian na ang lolo niya ang nagsabi kay Rina. Ayan na naman ang buntong hininga mo. Huwag mo akong awayin. Hindi ako tsismosa. Sadyang tsismoso lang si Don Ernesto. Hindi na ako nagulat na galing sa kanyang chismis na ito. Iniwan kami ni Mom at sumama sa ibang lalaki na kaibigan pa ni Dad. Tapos ganun din ginawa sa akin ni Leia. Kaya anong silbi ng isang kaibigan at babaeng hindi marunong makontento sa kung anong meron sila? Mapait na napangiti si Rina at inalala si Pablo. Hindi ba't may pangangailangan ka? Paano kapag bugli ka? Sa unang pagkakataon, natawa ng malakas si Ian. May mga palad ako, Rina. Baka ikaw ang ganun. May anak ka na, hindi ba? Siguro hinahanap mo pa rin yung init sa ibabaw ng kama. Namula si Rina sa sinabi nito. Kung ang dati ko lang din namang asawa, wag na lang. Kaya kong tiisin ng bogli. So, you are really married? Annulled. I was a battered wife. Sugarol ang ex-husband ko at mapanakit. Mentally, emotionally, and physically. Nung una, hindi naman siya ganun. Nung tumagal ang relasyon namin ni Pablo, doon lang niya pinakita ang totoong ugali niya. Yung father ko, ganoon din kaya ang ending. Broken family rin kami. Tiniis ko lang naman siya dahil meron kaming Rico. Subalit nang ibenta niya ako sa lolo mo. Para akong mababaliw. But don't get me wrong ha. Handa lang talagang tumulong ang lolo mo na magbagong buhay kami ng anak ko. Napangiti ng mapait si Rina at napayuko nang may bumagsak na luha sa mga mata niya. Tila ngayon lamang bumigay ang sama ng loob niya kay Pablo. Ay, wala siyang kwentang lalaki. Tumango si Rina at tinitigan ang anak niya. Yes, he is. Kaya wag mo akong angasan na may trauma ka sa mga babaeng nang iwan sa'yo. Kaya sinusungitan mo ako dahil maging ako man ay takot sa mga lalaking kagaya mo. Subalit maayos ang pagkikitungo ko sa'yo. Gusto mo magkaroon tayo ng relasyon sa kama? You know, puna ng init ng isa't isa. Halos malaglag ang panga ni Rina dahil sa narinig kay Ian. Sinabi ko na nga bang manyakis ka rin eh. Agad namang hinarangan ni Ian ang bibig ni Rina at malakas na natawa. Don't freaking shout, crazy woman. Nag-o-offer lang ako. Isa pa, baka marinig ka ng anak mo.
Nakita nila si Rico na tumatakbo patungo kay Rina. Bakit mo sinasaktan ng mama ko? Don't hurt her! Sigaw ni Rico, kaya naman nabigla si Rina at Ian. Anak, hindi. Nagbabangayan lang kami. Saad ni Rina kaya napanguso si Rico. Di na ako maniniwala pa sa'yo, mama. Kapag po sinasaktan ka ni papa, palagi kang nagsisinungaling na hindi ka niya sinasaktan. Naiiyak na saad ni Rico, kaya naman natigilan si Ian. Naalala ang maliit na siya kay Rico, kung saan pinagagalitan niya ang ama na nagpapakalasing dahil sa paglisan ng kanyang ina. I'm sorry, little guy. Binibiro ko lang yung mama mo. I'm not hurting her. Ngumiti siya kay Rico at ginalo ang buhok nito. You know what? I like how brave you are. Ganyan nga. Kailangan mong protektahan ang mama mo sa mga mananakit sa kanya. Hindi alam ni Rina subalit tila may humaplos sa puso niya dahil tila nawala ang masungit na Ian at napalitan ito ng maamo at malambing na ngayon ay nakikipag-usap ng masinsinan sa anak niya na halatang nabigla rin. Don't hurt my mother, okay? Hindi ko gagawin yon, little guy. I promise. Pagkaalis ni Rico upang muling maglaro, muling bumaling si Ian kay Rina. He is a great kid. Madalino, masayahin. You raise him well. Hindi makatingin si Rina agad. Salamat. Mahina niyang sagot. Tahimik na sandali hanggang sa muling nagsalita si Ian. Anong nangyari sa inyo ni Pablo? Tanong niya hindi pilit kundi tila nauunawaan ang nakaraan niya. Napabuntong hininga si Rina. Parang tinatanggal ang matagal ng kinimkim. Matagal ko siyang minahal, pero hindi niya ako pinili. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo kanina, na mapanakit siya. Hindi niya nga kayang panindigan ang pagiging haligi ng tahanan namin. Sa una akala ko kaya kong intindihin, pero habang tumatagal, unti-unti kong nakikita na hindi ko kailangan ipagsiksikan ang sarili ko sa taong walang balak manatili at mahalin kami ni Rico ng buo. Tahimik si Ian. Ramdam niyang hindi iyon madali para kay Rina. Pero pinili mong maging matatag. Mahal mo pa ba siya? Hindi na. Sigurado ako roon. At wala naman akong choice. Sagot ni Rina, pilit ang ngiti. Pero alam mo, may natutunan ako. Mas mabuti ng mag-isa kaysa sa maling tao. Mas mabuti ng buo ako para sa anak ko, kahit hindi buo ang pamilya namin. Napatingin si Ian sa kanya, at sa sandaling iyon, parang may nabasag na malamig sa loob niya. Tila natibag ang kung anong padera sa puso ni Ian. Then, let me help you too. Katulad ng pagtulong mo sa akin, nalubayan ako ni Leia. Oras na bumalik si Pablo. Sabihin mo masaya ka na sa akin at subukan natin punan ang init ng isa't isa. Yun ay kung gusto mo lang naman. Sa mga lumipas na mga araw ay wala namang pagbabago sa kanilang dalawa ni Ian. Mas naging mapang-asar lamang si Rina. Lalo pa at alam niya na kung saan naiinis ang binata. Sweetie Pie, ito ang schedule mo. Mamayang 2:00 ang meeting mo kay Mr. Ching. Saad ni Rina at pinigilan ang matawa nang makita niya ang pangangasim sa mukha ni Ian. Sinabi ko nang tigilan mo ng pagtawag sa akin ng Sweetie Pie. Malay mo, biglang dumating si Leia. Sanayin mo na sarili mo. Umalis ka na nga lang. Okay, Sweetie Pie. Rina, shut up! Tumatawang lumabas si Rina ng opisina ni Ian. Natutuwang nagwagi na naman siya sa asaran nilang dalawa. Kinabukasan sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagpakita si Leia sa opisina ni Ian.
may dalang mga papeles, pero malinaw sa intensyon na hindi lang negosyo ang pakay sa kanya. May anak siya? Gulat na tanong ni Leia. That's the girl you are parading around? May anak na pala! Ngumisi siya, punong-puno ng pang-aalipusta. Kaya naman pala desperada. Single mom. No wonder, bagay kayo. Pareho kayong mga baggage. Ngunit, bago pa man siya makadagdag ng salita, tumayo si Ian. Mata niya ay malamig, ngunit matalim. Enough, Leia. Suway ni Ian at kinuha ang proposal sa babae. Natigilan si Leia. Don't talk about Rina like that. Hindi siya desperada. At kung may anak man siya, she is a better parent than most people I know. Seriously, Ian? You are defending her? Hindi makapaniwala na mas pipiliin pa ito ni Ian kaysa sa kanyang walang sabit. I am. Dahil hindi mo kailanman nakita kung gaano siya kabuti. Don't judge her dahil lang may anak na siya. Una pa lang, alam ko nang tungkol sa bagay na yon. Wala naman siyang tinatago sa akin, Leia. Hindi makapaniwala si Leia sa narinig. Umirap siya at umalis nang hindi na lumilingon. Narinig iyon lahat ni Reyna, dahilan kung bakit tila nagdiwang ang puso niya. Salamat for being you, for helping me deal with her, and for letting see what I was too blind to notice. Napangiti si Rina. May kaunting inis para kay Leia at halong kilig sa puso dahil kay Ian. Wow, ang drama mo. Pero sige na nga, you're welcome, sweetie pie. Napailing si Ian, ngunit hindi maitago ang ngiti. Later, punan natin ang bogli. Dagdag pa ni Rina, nangaasar. Especially that. Tugon ni Ian, sabay hawak sa kamay niya. Let's do it. At sa likod ng mga biro, unti-unting may nabubuong bago. Isang bagong simula sa kanilang dalawa. Pakiramdam ni Rina ay malapit niya nang makuha ang pag-ibig ni Ian. Kinagabihan nang mapansing tulog na ang lahat ng tao sa mansyon maliban sa kanila, ay mainit pa ang hangin sa pagitan nila. Parehong kinakabahan pero naisubukan lalo pa at parehas naman na silang malayang dalawa. Mga mata ay nag-uusap bago pa man muling magtagpo ang kanilang mga labi. Una ay banayad, tikom, tila naglalambing. Ngunit sa bawat halik, lumalalim ang pagnanasa. Hinayaan nilang mapawi ang mga alinlangan. Umamin ka na kasi. Type mo rin talaga ako. Biro ni Rina, kaya naman natawa si Ian. Hindi kalaunan, natigilan si Rina at napansin iyon ni Ian. What? Are you okay? Hindi niya alam kung bakit biglang dinaga ang puso niya dahil sa pagiging tahimik ni Rina. Pwede mo akong prangkahin, Ian. Sa tingin mo ba, landi ako? Nagagawa ko pang piliing makipagtalik sa'yo kahit na hiwalay na ako sa asawa. Sa tingin mo, wala nang seryoso pa sa aking lalaki? What do you mean? Alam mo ba yung lumalabas sa bibig mo? Sino nagsabi na nakabababa ng pagkatao ang babaeng may anak na at hiwalay na sa asawa? Wala akong pag-alam doon, Rina. Sinasabi mo lang yan kasi gusto mo akong makipagtalik sa'yo. Rina, kahit naman di tayo magtalik ngayon, ay hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Isa kang responsableng ina. Iba sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Hindi alam ni Rina, subalit sinunggaban niya ang labi ni Ian. Naging mapusok ang kanilang paghahalikan na hindi kalaunan ay nauwi sa matinding pagtatalik. Nang magising kinabukasan, magkatabi pa rin sila. Walang nagsalita kaagad, ngunit hindi ito awkward na katahimikan.
Bagkus ay isang uri ng katahimikan na puno ng kapayapaan. Good morning. Bulong ni Ian habang nakabaon ang mukha ni Rina sa kanyang leeg. Tila ba normal nang magising sa umaga na magkatabi silang dalawa. Good morning, sweetie pie. Tugon ni Rina, sabay ngiti, payapa at nangaasar. Come on. Stop calling me sweetie pie. Natatawang saad ni Ian kaya naman napanguso si Rina at tumingin sa lalaki. You are a monster. Kung di pa kita sisipain kagabi, hindi mo natatandanan ang pagpapapak sa akin. I'm sorry. Ilang taon na rin nang uli akong nakipagtalik. Nasaktan ba kita? Natigilan si Rina dahil sa naging tanong ni Ian. May pag-aalalang mahihimigan sa boses ni Ian. Hindi makapaniwalang may mga lalaki pa pala na katulad nito. Ang tatanggap sa mga katulad niya na single mom. Crush mo ko, no? Tumawa ng malakas si Rina nang dakmain ni Ian ang isang bundok niya at pinisil iyon. Shut up, babe. Nagtagpo ang kanilang mga mata na hindi kalaunan ay ang mga labi nilang dalawa. Wala na ang alinlangan, wala na ang takot. Hindi nagtagal, napansin ng ilang katrabaho ang pagbabago sa pagkikitungo nila sa isa't isa. Mas may sinseridad, mas may init. Palaging may lagkit ang titig sa isa't isa. Hindi na lang basta trabaho ang dahilan ng mga sulyap at ngiti nila sa isa't isa. Pansin iyon ni Don Ernesto, lalo sa pagkainan na tila hangin siya sa tatlo. Masyadong malapit si Ian kay Rico na kahit pagod na uuwi ng trabaho ay may oras pa rin para sa anak ni Rina. Alam kong may espesyal sa pagitan ninyong dalawa. Ani Don Ernesto isang hapon habang kausap si Ian sa kanyang opisina. Wala po kaming intensyong itago, pero hindi rin po namin gustong ipagsigawan, lalo pa. At di pa rin naman namin ni Rina na pag-usapan kung ano na ba kami. Sumasabay lang kami sa Agos, Lo. Gusto lang po naming malaman kung saan kami muna patutungo. Paliwanag ni Ian habang abala sa harapan ng kanyang MacBook. Tumango si Don Ernesto. Bihira ang lalaking kaya pa rin tumayo sa gitna ng mapangusgang mundo, Ian. At mas bihira ang babae na katulad ni Rina. May tapang at puso na kayang magmahal muli. You are lucky to have each other. Don't waste it. Huwag mo hayaang lumaki si Rico na hindi alam ang pagmamahal ng isang ama. Sa paglipas ng mga linggo, mas naging malinaw para kay Rina na ang damdamin ni Ian ay totoo. Hindi ito awa, hindi ito paghanga lang. Mahal siya nito, hindi lang bilang ina, kundi bilang siya. At higit sa lahat, tanggap ni Ian ang anak niyang si Rico. Hindi na rin maipagkakaila ni Rina ang nararamdaman para sa binata. Tuwing weekends, lumalabas silang tatlo. Sa parke, sa zoo, sa simpleng fast food. At sa bawat tawa ni Rico, sa bawat pag-akay ni Ian, napupuno ang puso ni Rina. Mas nakilala niya si Ian. Hindi na nagkukubli at palukulong lamang sa kanyang kwarto. Mabuting tao si Ian kahit na may pagkasuplado talaga sa kahit na sinong babae maliban sa kanya. At isa pang napansin ni Rina ay ang pagiging mahilig nito sa pakikipagtalik. Sanay talagang hindi natutulog ng may saplot at palaging nais magpalambing sa kanya. Rina, come here. Madiing napapikit si Rina nang marinig niya ang malambing na tawag ni Ian sa kanya. Alam niya na agad ang nais nito. Hindi pwede, Ian. Kakatapos lang natin mag-lunch. Nasa opisina pa tayo. Nakita niya ang pag-irap nito sa hangin. Pinapalapit lang kita.
Masama bang yakapin kita? Pinaningkitan ni Rina ng mga mata si Ian. Alam ko na yung mga galawan mong yan, sweetie pie. Kung saan-saan na naman mapupunta yung kamay mo hanggang sa nakapasok na naman sa loob ng underwear ko. Nakita niyang namula ang pisngi ni Ian. Gusto lang kitang yakapin. Promise, hindi tayo mapupunta kung saan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinabi mo na sa akin yan, pero ang ending, nauwi ako sa paghiga sa mesa mo, dahilan kung bakit nasira ang MacBook mo kasi nalaglag. Natawa naman si Ian, lalo pa at naaalala niya ang mga pagkakataon na may nangyayari sa kanila ni Rina rito sa kanyang opisina. Akala nila ay panay masasaya na lamang ang mangyayari sa kanila. Subalit, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Muli na namang nagparamdam si Leia. Minsan sa parking lot, habang hinihintay ni Ian si Rina, subalit nang dumating ito at aalis na dapat sila, dumating si Leia. Hindi pa huli ang lahat, Ian. Ani Leia, may pagkamanipula ang tono, pero matatag na si Ian. Tapos na tayo, Leia. Hindi mo kailanman minahal ang buong ako. Paano ko paniniwala ang kaya mong mahalin ang mga taong mahalaga sa akin ngayon? Tahimik si Rina habang nakasandal sa kotse. Ngunit ramdam ni Leia ang pagkapanalo nito. Ramdam din ni Rina ang isang bagay. Sa wakas, hindi na siya kailangang pang lumaban mag-isa. Tila ayaw rin ni Ian ng iba maliban sa kanya. Tapos mo na bang kausapin ng nobyo ko? Uuwi na kami. Mataray na saad ni Rina. Hindi rin mawari na tila ba nagkakatotoo na ang pagpapanggap nila ni Ian bilang magkarelasyon. Sa ilalim ng gabi, habang tahimik silang magkatabi sa sofa, yakap ni Ian si Rina at ang anak nitong si Rico na natutulog na sa kanilang pagitan. Rina, paano kung totohanin na natin? Tanong ni Ian, kaya naman natigilan si Rina. Tila may paru-parong nagliparan sa kanyang mga tiyan dahil sa sinabi ni Ian. Halos mag-iisang taon na rin. Simula nang guluhin mo ang nananahimik kong buhay. Sa tingin ko, handa na ako magbukas ulit ng panibagong kabanata ng buhay ko. Kasama kayo ni Rico. Ian, sigurado ka ba? Kinakabahan si Rina na baka magbago ang desisyon ni Ian. Bigla nitong ma-realize na hindi pala siya worth it mahalin dahil may sabit na siya. Rina, ilang buwan ko nang pinag-iisipan to at malinaw ang desisyon ko na piliin na bumuo ng pamilya kasama ka. Kayo ni Rico. I promise, I'll be a better version of myself. I will love him as much as I love you. Sigurado ka ba? Halos pabulong nitong tanong. Ngumiti si Ian. Sa dami ng pinagdaanan natin, oo, dahil kahit saan man tayo dinala ng mundo, ikaw pa rin ang gusto ko na sabayan sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, Rina. Nakakagulat lang na mas pipiliin mo pa ang babaeng may sabit kaysa sa babaeng minsan mo nang inibig. Tila ngayon lamang napagtanto ni Rina ang insecurities niya. Ang pagkukumpara ng sarili kay Leia, nagdihamak na pakiramdam niyang mas deserving kay Ian. Rina, you are perfect. Bakit hindi mo makita yon? Kailan ko ba hindi pinadama sa'yo? Natanggap kita at si Rico. Napahikbi si Rina at niyakap si Ian. Bakit kasi ngayon ka lamang nagpakita sa akin? Bakit kasi palagi ka nagmumukmuk sa kwarto mo? Eh di sana, hindi na ako nagtagal pa sa lalaking walang ibang ginawa kundi saktan ako. Eh di sana maaga mo ako nakuha kay Pablo. Mahigpit na nagyakapan si Rina at Ian na animoy wala ng pagsubok ang darating sa kanilang dalawa. Pangako, magiging mabuti akong nobyo at ama-amahan kay Rico. Alam kong hindi ako ang totoong ama niya, but I'll do better.
Hinawakan ni Rina sa pisngi si Ian at madiin na hinalikan sa labi. Mahal kita, Ian. Madamdaming sabi ni Rina. Umaasang ito na nga ang pinagdarasal niyang magandang wakas para sa kanilang tatlo. Parehas na masaya ang mga puso na tila nahanap na ang totoong nagmamay-ari nito. Subalit parating pa lamang ang malakas na bagyo, ang bangungot ni Rina. Tahimik ang gabi, tila walang anumang bagay ang maaring gumambala sa katahimikang natagpuan ni Ian at Rico. Ngunit ang mga mata ng langit, bagaman walang ulap, ay tila nakikiramdam sa paparating na unos. Pagkababa nila mula sa sakyan sa harap ng mansyon ng mga De Silva, may naramdaman agad si Rina. Isang uri ng kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Ian, may tao. At bago pa makagalaw si Ian, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Kumusta, Rian? Ang ganda mo pa rin. Gaya ng huling beses na nagkita tayo. Mahinang saad ni Pablo habang nakatitig sa kamay ni Ian na nakapulupot sa bewang ni Rina. Tumigil sa paglalakad si Rina. Napatitig siya sa lalaki na hindi niya inaakalang muling magpapakita. Ang lalaking dahilan ng kanyang mga pilit na ngiti, ng bawat sakit na nilimot niya. At bawat pananakit nitong ibinaon niya sa kung saan upang makapagsimula muli siya. Ian, halika na sa loob. Hintay na lang natin si Kuya Gabo na buksan ang gate. Natatakot na saad ni Rina. Ayaw niyang kausapin si Pablo. Babe, who is he? Tanong ni Ian at malamig na katitig kay Pablo. May ideya na siya kung sino, pero nais niyang magmula iyon kay Rina. Ian, siya si Pablo. Mahinang sambit ni Rina, ngunit nanatiling alerto si Ian. Nakatayo sa tabi niya na tila isang bantay. Anong kailangan mo? Mariin ang tono. Bakit nasa pamamahay kita ng ganitong oras? Ngumisi si Pablo, ang uri ng ngiti na may masamang balak. Di ba? Ako dapat nang nagtatanong niyan. Bakit kung makalingkis ka sa asawa ko ay kala mo pag-aari mo siya? Naramdaman ni Rina ang pagdiin ng hawak ni Ian sa bewang niya, senyales na nagpipigil ito ng galit. Asawa mo? Hiwalay na kayo, hindi ba? Hindi nagpapatalong tanong ni Ian at madiing napapikit. Man, bago pa kita ipakiladkat sa mga guard ng subdivision na ito, umalis ka na. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang totoo para malaman mong ang babaeng minamahal mo. Binili lang. Isa pa, sa akin yan eh. Hindi iyon nagustuhan ni Ian. Nang balak niyang sugurin si Pablo ay humarang si Rina sa kanya. Nangungusap ang maganda nitong mga mata. Kahit na selos na si Ian, ay pinakalma niya ang sarili. Tama na, Pablo. Tigilan mo na ako. Malamig na saad ni Rina sa dating asawa. Hindi mo ba sasabihin sa kanya na narinig ko mismo si Don Ernesto at si Joaquin habang pinag-uusapan ka? Paibigin mo si Ian. Sabi ni Don Ernesto, babaguhin ko ang buhay niya basta't mapasunod niya si Ian. Bayad ka, Rina. Isa kang investment. Pinilit niya akong pirmahan ng kontrata dahil nais niyang ikaw ang magpaibig sa apo niya. Ano? Ikaw nga po ni Don Ernesto, hindi ba? Ngayon, mukhang nasa isang romantic relationship kayo ng asawa ko. Natatawang saad ni Pablo, kaya naman naikuyom na Rina ang kamao niya. Ipinagbili mo ako kay Don Ernesto. Ibinenta mo ako dahil may malaki kang pagkakautang. Kaya ano pa ang pinunta mo rito? Para guluhin ang buhay ko? Sigaw ni Rina, samantalang tahimik lamang si Ian. Unti-unting nilalamon ng sakit ang dibdib niya. Asawa kita, Rina. Dala mo ang anak ko. Ano sa tingin mo? Ipapaubayo ko si Rico ng ganoon lamang sa'yo.
Tanong ni Pablo at tumawa na parabang nababaliw na. Naipatalo niya ang perang ipinambayad ni Don Ernesto sa kanya. Wala siyang ibang matutuluyan. Go. Pumasok ka na sa loob ng kotse. Malamig na saad ni Ian nang makita nila si Kuya Gabo na handa nang buksan ang gate para sa kanila. Ian, Hindi na ituloy ni Rina ang nais niyang sabihin nang maunahan siya ni Pablo. Ano bang ipapaliwanag mo? Malaki na yung apo ni Don Ernesto. Kaya niyang magtanong sa lolo niya tungkol sa plano niyang paikutin siya. Tawagin mo si Rico. Uuwi na tayo. Madiing saad ni Pablo, pero napahikbi si Rina at humawak sa braso si Ian. Ian, please! Magpapaliwanag ako! Umiiyak na saad niya at umaasang bigyan pa siya ng pagkakataon ni Ian na makapagpaliwanag. Tumigil sa paghinga si Ian. Tumingin siya kay Rina, naghihintay ng kahit na anong pagtanggi. Pumasok ka na sa kotse ko, Rina. Kanina pa ako nagtitimpi. Sa loob tayo. Mag-uusap. Malamig na sagot ni Ian at tumalikod na. Dahilan kung bakit sinubukan ni Rina na habulin siya, subalit humawak si Pablo sa kamay niya. Bakit ba napakatigas mo? Kung ayaw mo rin naman palang ibalik sa akin si Rina at Rico, bilhin mo na lamang din ang anak ko. Sigaw ni Pablo sa kanya at bago pa makapagsalita si Rina ay biglaan na lamang humandusay si Pablo sa sahig dahil sa pagkakasuntok ni Ian sa kanya. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Ikaw ito nagbenta sa kanya sa mga De Silva. At ngayon naman, gagawin mo kay Rico. Hindi nila deserve ang lalaking katulad mo. Dapat lang na mawalay sa'yo si Rina at Rico. Dahil wala kang kwentang lalaki. Galit na saad ni Ian at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Rina at buong suyong inalayo kay Pablo. Rina! Tila kawawang-kawawang saad ni Pablo, subalit nagsalita muli si Ian. Huwag mo nang lingunin pa ang lalaking unang tumalikod sa'yo, Rina. Hindi ako makapapayag na mapunta ka pa sa lalaking yan. Kahit na ano pang relasyon na meron kayo ni Rina, ay hindi magbabagong ako pa rin ang mahal niyan. Ako pa rin ang totoong ama ni Rico. Pagkaari ko silang dalawa. Sigaw ni Pablo. Kahit kailan, hindi mo yan mabubura. Ako ang ama ng anak niya. Ako ang una sa buhay niya. Susugod sanang muli si Ian, ngunit nahawakan siya ni Rina. Tama na, Ian, please. Huwag kang bumaba sa antas niya. Huminga ng malalim si Ian, umiwas sa panunukso ni Pablo. Pero sa kanyang mga mata, may apoy ng sakit at galit na hindi niya na kayang itago. Nang makapasok sila sa mansyon, ay kinakabahan si Rina sa pwedeng maging reaksyon ni Ian. Kitang-kita niya ang pangangalit ng panga nito, kaya naman madiing napapikit si Rina. Lalo na nang makita nila sa main living room si Don Ernesto. Rina, totoo ba? Malamig na tanong ni Ian, kaya naman napabuntong hininga si Rina. What's happening here? Tanong ni Don Ernesto. Umiiyak na si Rina. Ian, hindi ka noon. Oo, kinausap ako ni Don Ernesto, pero hindi ko kailanman ginamit ang damdamin mo. I fell in love with you, kahit na hindi dapat, kahit na hindi ko inaasahan. Kailan mo pa sana sasabihin sa akin ang totoo, Rina? Kapag na-fall na ako ng todo? Kapag kasal na tayo? Ano, Lolo? Pinagkaisaan niyo ako? Planado ang pagtatagpo namin ni Rina. Ganoon ba yun? Ano? Sabihin niyo sa akin ngayon ang lahat para minsanan lang ang sakit sa dibdib ko. Sigaw ni Ian. Lahat ng trauma niya sa pananakit sa kanya ng kanyang ina, maging si Leia, at ang mga kaibigan niya ay nanumbalik. Tila hindi makayanan na sa muli niyang pagmamahal sa babae na akala niya ay tunay siyang minamahal ay bayad pala. Ian, hindi ko sinadya.
Lahat ng sinabi niya may halong kasinungalingan din naman. Totoong may usapan noon, pero hindi ko kailanman sinunod ang lahat ng sinabi ni Don Ernesto. Minahal kita, kusa, hindi dahil sa utang ni Pablo o dahil sa kahit na anong kondisyon. Sinungaling ka. Sinungaling kayong lahat. Bumagsak ang mga luha sa mata ni Ian, dahilan kung bakit nais hawakan ni Rina ang mukha ng nobyo upang punasan ang mga luha nito. Totoo na noong una ay nagkasundo kami ni Rina na gawin ang lahat upang mapaibig ka. Kapalit ang perang binigay ko kay Pablo at pagpapawalang bisa ng kasal nilang dalawa. Subalit nauwi naman ang lahat sa No, Lolo. Niloko niyo ako. Pare-parehas kayo na nais lamang paikutin ako sa mga palad niyo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ano? Noong minahal kita, saka mo lang napagtanto na mahal mo rin ako. Guilty ka at wala kang choice kundi mahalin din ako. Kasi yun din ang kapalit ng lahat ng pagtulong sa'yo ni Lolo. That's bullshit. Ian, hindi. Dahil natakot akong mawala ka, kaya hindi ko agad nasabi sa'yo. Tumango si Ian, pero ang kanyang muka ay nanatiling malamig. Ayoko na makita ulit yung pagmukha mo, Rina. Umalis ka na. Yan lang din naman ang gagawin mo sa uli. Ang iwan ako dahil nariyan na ang totoong nagmamay-ara sa'yo. Ayoko na. Ian! Sinubukang habulin ni Rina ang nobyo. Ian, please! I had no choice noon, pero ngayon, pinili kita. Paulit-ulit. Sa bawat araw, sa bawat desisyon. Hindi, Rina. Parehas lang kayo ng asawa mo. Pera lamang ang habol sa amin at hindi isang pagmamahal. Hindi siya lumingon. Umusad ang sasakyan, palayo. Naiwan si Rina sa mansyon, luhaan. Hayaan mo siya, Rina. Yan ang totoong Ian, Rina. Nagtatago kapag nasasaktan. Inilalayo ang sarili upang hindi malaman ang katotohanan. Ayaw niyang makarinig ng paliwanag dahil paulit-ulit niya nang ginagawa iyan kay Leia noon. Subalit paulit-ulit lamang siyang iniputan sa ulo. Hayaan mo siyang bumalik sa'yo. Dahil kung totoong mahal ka niya, unawain niyang siya ang minamahal mo ngayon. Subalit ayaw na po raw niya kaming makita ni Rico. Umiiyak na saad ni Rina at dahan-dahan nang humawak sa kanyang tiyan. Senyales na may munting anghel ang unti-unting nabubuo sa kanyang sinapupunan. Sa mga sumunod na araw, hindi nagpakita si Ian. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ni Rina. Pinili nitong ilubog ang sarili sa trabaho, sa mga datos, sa mga meeting. Anumang bagay para makalimutan ang lahat. Ngunit paano nga ba kakalimutan ng babae na minahal niya ng labis-labis? Higit sa sino mang dumaan sa kanyang buhay. Samantala, si Don Ernesto ay hindi mapakali. Kinausap niya si Joaquin. Galit ang tinig. Akala ko ba hindi malalaman ng lalaki ang totoo? Sinira mo ang lahat. Ipahanap mo yung si Pablo, Joaquin. Kakasuhan ko siya. Lumipas ang mga araw, nagsimula si Rina lambingin si Ian, lalo pa at nais niyang magtiwala itong muli sa kanya. Sweetie pie, nandito na ang mga list ng meetings mo sa maghapon. Nagpapanggap si Rina na hindi nasasaktan sa mga pagkakataon na tinataboy siya ni Ian. Bakit mo ba ginagawa yan? Pumalit na si Leia. Sa posisyon mo, hindi na kita kailangan. Natigilan si Rina dahil sa sinabi ni Ian, pero nilabanan niya ang selos na kumakain sa kanya, lalo pa at alam niyang galit lamang si Ian sa kanya. Eh di ibalik mo siya sa dati niyang posisyon. Ako naman talaga ang sekretarya mo. Rina, you are fired. Ayoko nga. Hindi ako pumapayag. Napahawak na lamang si Ian sa kanyang noo. Di ka ba makaintindi? Magkano ba kailangan mo, ha? Para tantanan mo na ako. At tumigil ka na sa pagpapanggap na mahal mo ako, ha?
Ian, mahal kita. Umiling si Ian dahil hindi siya naniniwala. Sinungaling. Umalis ka na. Sakto namang pumasok si Leia kaya naman natigilan si Rina, lalo na nang umisi ang babae sa kanya. Hey babe, akala ko ba lalabas tayo ngayong umaga? Tanong ni Leia kaya naman nasaktan si Rina. Nakita ni Ian ang reaksyon ng babae na minamahal, kaya naman kahit nalabag sa loob niya ay ngumiti siya kay Leia. Later. Tatapusin ko lang tong trabaho ko, Leia. Malumanay na saad ni Ian, kaya naman nakita niya ang dahan-dahang pagtalikod ni Rina. Lumipas pa ang mga linggo at kinulit siya ni Rina kahit na paulit-ulit niya itong ipagtabuyan. Ngunit tulad ng isang ulap na unti-unting hinipan ng hangin, unti-unting nawala si Rina sa paligid ni Ian. Wala ng tawag at wala ng text. Wala na ang babaeng palaging sumusuyo, umaasa at lumalaban para sa relasyon nila na pilit niyang winawakasan. At sa katahimikang iyon, doon nagsimulang mangulila si Ian. Sa isang gabi ng kalagitnaan ng ulan, habang wala na siyang ibang iniisip kundi tapusin ang mga report sa mesa, pumasok si Don Ernesto sa opisina. Hawak nito ang baston at ang mukha nito ay may bigat ng pagsisisi at pagkukunwari. Ian, kailangan kitang makausap tungkol kay Rina. Mahinang saad ni Don Ernesto. Hindi siya agad tumingin sa lolo niya. Nagpatuloy siya sa pagtatype, pilit na hindi pinapakita na may lungkot sa mga mata. Subalit ang kamay niya, hindi na sigurado sa mga tinatama ang letra. Nais na rin niyang umuwi sa mansyon pero hindi pa rin niya kayang makita pa rin sina Rina at Rico. Ayaw naman niyang masaksihan ni Rico ang pag-aaway nila ni Rina. Alam niyang grabe na ang natamong trauma ng bata dahil sa mga magulang nito noon. Ayaw niyang dagdagan pa iyon at maging masama ang tingin sa kanya ng bata. Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa kanya, lolo. Umalis na siya. Yun ang gusto ko, di ba? Wala naman na rin siya dito sa opisina. Tumango ang lolo niya at dahan-dahang umupo sa silya sa tapat ni Ian. Pinatalsik ko na sila ni Rico sa mansyon. Nasa isang maliit na apartment na lang sila ngayon. Wala na sila sa mansyon. Umuwi ka na, Ian. Dahil yun ang sinabi mong gusto mo. Ayaw mo silang makita. Ayaw mo namang marinig ang pangalan ni Rina. Kaya pinalayas ko na. Napakunot ang noo ni Ian at tila hindi nagustuhan ang sinabi ng kanyang lolo. Biglang napahinto si Ian sa pagtatype. Lumingon siya. Ang noo ay napakunot at ang puso tila may sumakal dahil sa nangyari. Nasa isip niya ang umiiyak na mga mata ni Rina at Rico. Apartment? Kailan pa? Bakit hindi ko alam to? Kailan mo sila pinalayas? Bakit mo ginawa yun sa mag-ina ko? Natigilan si Ian sa kanyang sinabi. Ngunit tila napaka-normal lang na sabihin na mag-ina niya, sina Rico at Rina. Tila ba kanyang-kanya ang katagang iyon at wala siyang nais pagbigyan. Wala ka ng pakialam, hindi ba? Dahil ayaw mo na silang tanggapin ulit dahil sa pagkakasala ni Rina. Naparanok si Ian. Tila may malamig na bagay na dumaloy sa kanyang leeg. Muling bumalik sa kanya ang imahe ni Rina. Basang-basa ng ulan, sa huling pagkakataong sinuyo siya. At si Rico na hindi niya na muling nakita mula noon. Hindi mo ba sila na-miss? Hindi ka ba nananabik sa kanila? Hindi mo ba naisip kahit isang beses na baka naghihintay pa rin si Rina sa harap ng pinto kahit malamig ang bawat tanggi mo? Mahinang tanong ng kanyang lolo na tila ba may nais na patunayan. Ako ang sinaktan niyo, lolo. Niloko niya ako. Niloko niyo ako. Nasasaktang saad ni Ian at muling naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Oo nga, pero si Rina, mahal ka ng babaeng iyon.
At ang bata, si Rico, lumalaking hinahanap ang isang ama na inakala niyang pipili sa kanya kahit na hindi sila magkadugo. Basta-basta mo nalang bang itatapon iyon? Mas matimbang ang sakit na natamo mo na dahilan kung bakit ayaw mong makita ang sugat na natamo ni Rina. Nais niyang patunayan na mahal pa ng kanyang apo si Rina, na may natitira pang pag-asa para sa dalawa. Tumayo si Don Ernesto, ngunit bago umalis, huminto siya sa gilid ni Ian at bumulong. Kasinungalingan lahat ng sinabi ko sa iyo kanina, Ian. Wala akong pinalayas. Hindi ko pinaalis si Rina. At hindi sila umalis dahil sinabi mong gusto mo umalis siya. Dahil handa siyang palayain ka. Akala niya na nung balik na ang pagmamahal na meron ka kay Leia at narealize mong hindi mo pala talaga siya mahal. Kusa silang umalis at nais niyang ipapasa ang liham na ito. At isa pa, nakita ko to sa sketchpad ni Rico. Drawing para sa'yo. Iniwan siyang tulala at doon pumasok ang tunay na sakit. Binasa niya ang liham ni Rina sa kanya. Malakas at dinama ang bawat salita. Mahal kong sweetie pie, kung binabasa mo na ang liham na ito, marahil tuluyan mo na nga akong ipinagtabuyan. O marahil ay wala na akong lakas ng loob na humarap pa sa'yo dahil sa kasalanan kong ginawa. Kung totoo man yun, sana sa pamamagitan ng mga salitang ito ay maunawaan mo kahit kaunti ang puso ng babae na higit pa sa sarili ang sinugal, pero sa huli, nasuklian ng sakit. Una sa lahat, totoo lahat ng sinabi ni Pablo sa'yo. Noong una, oo, may plano. Oo, may kasunduan kami ni Don Ernesto. Pero hindi pera ang kapalit nun, Ian, kundi masaganang buhay para kay Rico. Pero bago mo ako tuluyang itulak palayo, pakinggan mo sana ang parte ko, Ian. Sa larong iyon, ako ang unang natalo, hindi ikaw. Ina ako, Ian. Nabigo sa buhay pag-aasawa. Kaya nang makakita ng oportunidad para kay Rico, sinunggaban ko. Higit na uunahin ko ang kapakanan niya kaysa sa iba. At inisip ko bago sumang-ayon na oras naman na para piliin ko ang sarili ko, na kinalimutan ko noong pinaglaban ko ang kasal namin ni Pablo. Hindi ako nagsabi agad, hindi dahil gusto kong itago sa'yo, kundi dahil takot akong mawala ka. Takot akong pag nalaman mo ang totoo, ako naman ang iiwan mo at hindi ko yun kakayanin, Ian. Kaya pinili kong manahimik. Pero mali ako dahil ang pananahimik ko naging mitsa rin ng pagkasira natin. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na panahon na para isuko ka. Lalo na nang makita kong muli kayo magkasama ni Leia. Masaya kayo. Pinaniwala akong sarili ko na mas mabuti na para sa'yo na wala ako. Kaya kami umalis. Hindi dahil sinabi mong gusto mo, kundi dahil mahal kita. Dahil hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Hindi ko kayang manatili kung ang presensya ko lang ang nagbibigay sa'yo ng sakit. Ian, mahal na mahal kita. Kahit pa hindi mo pa ako mapatawad ngayon, gusto ko lang malaman mong minahal kita. Higit pa sa dapat. Higit pa sa kaya ko. Patawad. Naway matagpuan mo ang babaeng para sa'yo. Rina. Madiing napapikit si Ian nang mabasa ang liham at sunod-sunod na napahikbi, lalo na nang makita ni Ian ang drawing ni Rico. Silang tatlo iyon ni Narina, dahil may nakasulat sa itaas ng stickman ang pangalan niya at mas lalo siyang nagtaka nang may nakalagay roon na baby sister sa loob ng tiyan ni Rina. Paulit-ulit niyang binasa ang liham. Paulit-ulit niyang inaalala ang bawat titig ni Rina, ang bawat halakhak ni Rico at ang pagkakataon na hindi niya piniling ipaglaban sila. Sa bawat araw na lumilipas, isa lang ang malinaw. Mahal pa rin niya si Rina.
At higit pa roon, hinahanap-hanap ng puso niya ang isang bata na hindi man niya kadugo ay minahal niya na parang sariling anak. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ni Rina. Maingat siyang kumatok, mahina, kinakabahan, parang takot, mabigong muli. Ilang saglit bumukas ang pinto at unang sumilip si Rico na may hawak na Crayola. Uncle Ian? Mahina, halos pabulong ang tanong ng bata na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi siya nakasagot. Agad siyang napaluhod sa harap nito at yumakap ng mahigpit. Miss na kita, anak. Patawad kung matagal bago ako dumating. Patawad kung iniwan kita. Kung iniwan ko kayo. Naramdaman niyang mangyak-ngyak ang bata habang yakap siya. Sabi ni Mama, minsan, kailangan daw palayain ang mahal natin. Pero, nagdasal pa rin po ako, araw-araw. Sabi ko, baka po bumalik kayo. At sa likod ng pintuan, naroon si Rina. Nakapambahay lang siya, hawak ang isang basang lampin. Pero ang mukha niya, doon pumatak ang luha ni Ian na matagal nang pinipigilan. Hindi niya akalaing ganoon pa rin ang epekto sa kanya ni Rina. Ganoon pa rin ang tibok ng puso niya. Mas matindi pa. Tumayo si Ian at humakbang papalapit. Kung totoo man, na kailangan kitang palayain noon, Rina. Ayoko na. Ayoko nang palayain ka. Binabawi ko na ang pagkikipaghiwalay ko sa'yo. Ayoko na mabuhay sa mundo kung saan di kayo kasama. Mahal kita. Mahal ko si Rico. Hindi ko na kaya pang muling mawala kayo. Saglit na katahimikan, tila huminto ang oras. Pagod na ako, Ian. Mahinang bulong ni Rina. Nanginginig ang tinig. Pagod na akong umasa na babalik ka. Pagod na akong sabihan si Rico na baka bukas, baka sa makalawa, darating ka rin. Kung papayagan mo ako manatili, Rina, araw-araw kong patutunayan sa inyong dalawa na hindi na ako aalis. Na sa susunod, ako nang hahawak sa kamay mo ng mas mahigpit. Ako nang mag-aakay kay Rico sa paaralan. Ako na ang magiging tahanan niyong dalawa. Tumulo ang luha ni Rina. Hindi niya na kaya pang magsalita. Kung babalik ka, Ian, huwag mo na kaming iiwan ulit. Sa pagkakataong iyon, walang salitang kayang tumbasan ang yakap nilang tatlo. Isang yakap na puno ng pangako, ng bagong simula, ng pag-asa. At sa sulok ng mesa, naroon ang isang bagong guhit ni Rico. 3 stick figures na magkakahawak kamay at malaki na ang tiyan ni Rina habang nakasuot ng gown. Sa itaas ng drawing, may nakasulat na mas malinaw na ngayon kaysa dati. You are pregnant, right? Ano naman kung buntis ako? Ano? Bumalik ka lang ba dahil buntis na ako? Natawa si Ian, pero natigilan si Rina nang dahan-dahan nang lumuhod si Ian. Ayoko na ulit marinig na inaangkin kayo ng kung sinong siraulo, Rina. Nandito ako para ayain ka magpakasal. At tuluyang palitan ng mas karapat-dapat na apelyido, ang mga apelyido niyo ni Rico. At sa dulo ng gabi, habang ang buwan ay saksi sa muling pagtatagpo ng pusong minsang napunit, may musika ng katahimikan na para bang sinasabi ng langit, minsan ang pag-ibig ay sinusubok, hindi para sukuan, kundi para mas lalong patunayan. At hindi porket nabigo ka sa unang pag-ibig,